Kasi daw po, hindi naman po kami kagaya nung mga congressman, 'no? Hindi kami kagaya nung mga congressman na nagiging sunod-sunuran kay Martin Romualdez sa kanilang speaker. Parang ang gustong sabihin sa'tin ni Chis Escudero, mga kababayan, eh, yung pagpapa-impeach kay Inday Sara Duterte ay utos lang ni Martin Romualdez. Ano ho tayo, 'no? Na mga nakapanood po ng hearing, sinubaybayan po natin yung hearing, nakita po natin yung hindi nila kaya na magtanggol. Hmm, siyempre tayo umalma na din po, naku putik na 'to, ang daming ayaw ipaliwanag, kasama na po tayo dun. Ang akala niya, yung impeachment po, utos lang ni Martin Romualdez. Isinisi po, iniba yung usapan. Imbis na sagutin, ang forthwith po kasi eto, sa lalong pinaka madaling panahon, paandarin. Ngayon oo, eto mga nagsasalita po yung mga eskwelahan. Wala tayong naririnig sa kanya. Isa pa, di ba, sino pa ba? Yung kay Senadora Risa Ontiveros, ini-explain yung forthwith, napatayo, napatalikod. Walk out ba tawag doon? Di ba? Kasi alam niya naman po ang ibig sabihin niyan. Alam naman po niya ang ibig sabihin niyan. Ayaw niya lang pong mahulog siya doon sa mga katanungan na yun. Dahil, nagmumukha pong yung forthwith na imbis po sa lalong madaling panahon, para kay Chis yata 6 na buwan ang pinakamadaling panahon ho. Sabi ni Danny Boy, ano ba? Ano ba yan? Sisi na naman kay Romualdez. Grabe kayo. Lahat naman ho yung mga yan eh. O eto mga bossing. Basahin nyo. Philippine Bar Association nananawagan sa Senado na ituloy ang impeachment trial. Ipinanawagan ng Philippine Bar Association o PBA sa Senado na tuparin ang konstitusyon nitong tungkulin. Kasi ho, napakadaling intindihin. No? Kaya yung mga yan, naglalabas po, lumalabas po. Sinasabi, naku po, pagka yan, hindi nyo tinuloy, mapupunta kami sa kalsada. Which is meron naman po mga kababayan na talagang, kailan ba yun? June 9. Uulitin ko ha, kandila lang daw ang dadalin ninyo. Yung kandila, hindi para sunugin yung Senado. Wag nyong gagawin yon. Ititirik lang yung kandila, no? Dahil kasi magdadasal, vigil ang gagawin, okay? Wag na din kayong magdala ng kandado. Hindi kasi meron nagsasabi, kandila, Mark. Sabi ni Mood Covers, Mark, magdadala kami ng kandila at ng kandado, ipapadlock. Ipapadlock yung Senado. Sabi ko, huy, wag. Alam naman natin na biru-biruan lang po yun, mga bossing. Pero syempre, yung mga estilo kasi, yung mga galawan ng mga iba nating mga senador, mga kababayan, nakakapag-init ng ulo na. No? Ginagawa tayong mga mukhang aanga-anga, ginagawa tayong mga mukhang hindi marunong umintindi. Di po ba? Ngayon, ipinanawagan ng Philippine Bar Association, PBA, sa Senado na tuparin ang konstitusyon nitong tungkulin sa pamamagitan ng agarang pagsasagawa ng impeachment trial. Ayon sa pahayag na inalabas nito araw ng Sabado, araw ng Sabado. Ayon sa PBA, malinaw ang nakasaad sa konstitusyon na ang Senado ay dapat agad magsagawa ng paglilitis kapag naisampa na ang article of impeachment. Binigyang diin ng grupong hindi maaaring gamitin ang majority wins, no, bilang dahilan upang ipagpaliban ang proseso. Ang resolusyon ni Bato de la Rosa, paano yan? Mukhang basura na talaga yan. Sabi ni Daniel, induktibo, forthwith, antimano, kara-karaka, no? Ora mismo, agad-agad. Pag ikaw ay nakaupo, tayuan mo agad.
Cheese. Sa Portweed pa lang natameme na si Cheese Escudero. Ano, yun lang pala. Kasi magaling ho magsalita si ano eh, Escudero eh, mga kababayan. Talagang mahusay ho eh. Pero yung palang Portweed ang makakapagpatahimik sa kanya. 'Di ba Sir Danny Boy, sabi po ni Sir Danny Boy, nakikinig ako sa iyo lagi. Maganda kang magpaliwanag. Salamat po, Sir. Oh, mula noong 1891, nanindigan ang PBA para sa rule of law laban sa pamumulitika ng institusyon demokratiko. Oh, lakpasan na natin yung PBA. Oh, nandiyan na, 'di ba? Oh, eto pa. Forthwith proceed. Naku po. Ito, sabi ko nga eh, mga kababayan eh. No, sabi ko ho, ako, nag-aral ako diyan sa UBELT. No, kabisado ko po. O, pagdating mo, dali, baka may makalimutan ako eh. Manggagaling ako sa Tutuban kasi taga Tondo ho ako, no? Manggagaling ako, Coral, Tutuban. O, bababa ako Tutuban. Tutuban, sasakay ako ng Recto, papunta. Pagdating mo pa lang doon sa LRT, diyan na, mag-uumpisa na yung mga eskwelahan ho. Unang-una, kung di ako nagkakamali, FEU. Di ba? Ayan, FEU. Tapat na tapat ng Isitan, mga bossing. O, sumunod doon, merong mga maliliit na mga computer school sa tapat nun. Tapos FEU. FEU, tapos UE, San Sebastian Recoletos o CEU. Tapos, sabi ko, bakit parang wala ang UST? Hindi sila nagsasalita. O eto na nga po, pagkagising ko mga kababayan, ayan ang tumambad sa akin. Forthwith, proceed. Look, the University of Santo Tomas joins call for the Senate to respect and fulfill. Yari kayo, Senate, no? It's constitutional duty to proceed with the impeachment trial of Vice President Sara Duterte. Yari kayo. Ano? Kung susubukan nyo na iusog ng iusog at tapos ipadismiss ang wala naman dapat i-dismiss, yari kayo. Ito pa ho mga kababayan, mga eskwelahan pa lang po yan. Mga eskwelahan pa lang po yan. At ano po ang ginawa? Bakit umabot sila na magsalita ng ganyan? Inusog lang po ni Cheese Escudero. Mga bossing. From June 2, inusog niya lang into June 11. Yan pa lang simpleng pag-usog. Tapos ito, lumabas yung kay Bato de la Rosa. Ayan. Mga ano pa lang yan, mga eskwelahan pa lang ho yan. Diba? UST, Ateneo de Manila. We are making this urgent call in faithful response. To our moral and spiritual duty as educator. Nahahalata ho kasi, no? Na itong mga senador po, mga kababayan, hindi ko nila lahat, nagtatrabaho na lang para sa mga Duterte. Nahahalata po na yung kanilang ginagawa para sa mga Duterte na lang ho. Kaya nagsasalita na po. No? Pagka itinuloy niya yan, baka ang sigaw ng sambayan ng Pilipino, nako, demolish na natin itong mga to. Walang ginagawang maayos sa bayan. No? Lumalabag sila sa konstitusyon. Yan ang magiging sigaw at ang posibleng maging sigaw ng mamamayang Pilipino pag dinismiss ang impeachment ho, mga kababayan. No? Ayan Ateneo de Manila University. Pangarap ko diyan makapag-aral ho mga kababayan. Kaya lang, alam ko naman ho, yung magulang ko ay wala, hindi kaya, no? Yun. Kaya sabi ko, sige, sa anak ko na lang. Hindi ko naman na-achieve yung Ateneo de Manila para sa anak ko dahil sa Pilipinas yan eh. Kaya kahit papaano sa international school na lang siya.